Hyper Dash Pro. Tapos yung isang torque, saka isang RPM na makina. Tapos yung libreng ano, yung libreng ano dito? Yung stock na makina. Ako, may tanong na yun. Lagyan, saan ako nalagyan ng grease? Nagpaano na eh. Ilalim ang ginawa mo? Hindi, ilalim yung sa ano, manual. Pwede ko naman ano, iba ano. Bakit? Hindi mo. Ang mangyayari niya, i-enjoy natin yung backstocks na ano. Pero pagdating sa pro stock, doon ay halos lahat papalitan na natin. Hindi, sa pro stock, limitado lang tayo sa Gear, gear, sa rollers, sa rollers, sa makina. Hindi, sa rollers, kailangan plastic, bawal ang mga metal parts, Bawal pa. bawal ang FRP, bawal Bawal pa mag-bearing. bawal ka Bawal mag-bearing, bearing, bawal. pwede ka magpalit ng shaft, pero bawal yung hollow reinforced na shaft. Bawal kang gumamit ng carbon na equivalent oo. nung frame mo. Limited ka sa 6 na rollers. Pwede kang bumili ng makina hanggang Hyper Dash or Mac Dash Pro. Yun. So, wala pa tayong mga FRP. So, kailangan talagang i-tame mo by gear ang, by gear. ang makina mo. Kasi, lilipad tayo eh. Hindi lang gear, meron pang mga Kasi pwede focus kang pa. pumili ng either na yung rollers mo is may rubber na outer ring, or yung katulad ng ganito, yung pure plastic. Kung nahihirapan kang mag-turn, siguro kailangan mo lagyan ng lagyan ng may para madagdagan ng friction. Credits to ewan ko mga yung YouTube channel na nagsabi nun. May mga ratio kasi sinusunod yung mga niyan. Oo. Na pinapagayan din ng makina. Doon sa po F4 na kasi yun yung pinaka Si BD ang ratio ng niya, Big Spider, 3/7/1. 3.7 by 1. Oo. Hindi, 3/7.1. Ganun yung Alam mo nung bata ko, pinaghalo-halo ko yung mga Yun gear. yung bawal. Yung pambawal sa Pro Stock, bawal ang mixing gear. Sa lahat ng kahit sa mabot ko pa sa speed tech, bawal ang mag-mixing ng gear. Dahil lang kailangan mo kung anong set talaga May kulay yun kung anong ratio, di ba? Ano yung kulay? Ang sa Wala pa akong experience. di ba sa Pro Stock kailangan Salamat natin ka, gear YouTube. Yung sa Pro Stock kailangan yata natin yung mga iba't ibang ratio, Pwede di ba? palit ng gulong, pero bawal mong tabasin o panipisin. Bawal mag-trim. Oo. Nung bata ako, tinry kong gumamit ng ibang gear. May time na yung gear hindi ko Bawal makapit. din ng mga Hindi ko, rewind at nabuksang mga makina. oo, Saan bawal. naman eh? Bawal tampered. Kahit doon pa man, bawal. Hindi, Sa dati kasi official. Dati kasi pinapayagan yun eh. Yung makakakita ka mga Hindi kasi Hindi, nila, pinapalitan nila ng ng coil, ng coil, ng high gauge, mga 28 gauge na coil. Di ba makikita mo yung naghigpit kasi sa makina simula nung nalaman nila yung potential ng makina pag Hindi nire-rewind. kasi delikado rin kasi sa truck, pag nakunaw yung sumabog, masyadong na-stress yung battery dahil dun sa resistance nung Oo, kaya naghigpit sa rules hindi lang dahil sa tamiyang karera kundi din sa safety din nung nung mga sasalo. sasalo sa yung mga marshal. Oo, mga marshal. Saka nung din, safety rin ng truck. Hmm. Kaya Mahal yung mga truck kaya nga napansin mo puro D-Max lang yung inaano, parang nalilimitahan sa speed tas mas tinetechnical nila. Para pag tumalsik nga naman hindi malakas ang impact sa Pero may dalawang B-Max category eh. Yung B-Max na, yung gano'n, yung normal natin nakita, yung halo-halo. Tapos yung may nakita akong B-Max, ewan ko kung sa Lil Hobby ba yun o sa Brick something. Yung puro speed yung niya, yung truck niya ay walang mga talon-talon. tayo kung mag-open category, ang gagawin mo lang hahabaan mo lang yung tami. Oo. Magiging stable na stable yun. May length. Kailangan pumasok yung length nung
length at width doon sa parang ano. Pero sa open category, parang wala nang ganun. Hanggang VMAX hindi lang. pa ako, sa kanan lang natin ano, sa open category kasi halos wala ka ng ano. At Jet dash saka plasma lang ang nakaban. At ayoko ng open category kasi ano na yun eh, mga mayaman na din yun. Pang modification na. May mga gumagamit pa ng mga CNC tools para i-curve yung ano. Pero si Rick talaga, ang hilig talaga ni Rick high speed. Isipin mo to, yung mga MA, kumbaga parang may sapat na lang na materialis para buhatin yung baterya. Oo. Di ba? Kita mo yung ano, yung ginagawa sa CNC tool. Nakita mo nga, wala na switch yun. Tinatanggalan Oo. na lang nung parang tinatanggal na ano. lang yung battery. Talagang, kumbaga parang sa karera, tanggalin mo. Tanggalin mo yung Kung nakaharang, di ba? yung backseat, kumbaga lahat ng interior. Tapos tatabas pa yung chassis. Halos Oo. wala nang natitira. Hanggat mapapagaanan nila, ganun. Pero para sa akin, pag ganun ang ginawa nila, parang nawala na yung ano. Nawala na yung essence ng mini 4-wheel drive. Kasi nakakatamad panoorin yung tumatakbo, puro chassis lang. Okay na yung minimal chassis, wag lang yung parang chassis na naka two-piece ka. Oo. Naka two-piece na yung ano mo. Halos wala na yung cowl. Kaya, O kaya yung iba, parang malunggay na lang sa makahiya yung nakatabing. parang ball star na ano na Oo. rin eh. No? Wala ka nang itinatago eh. Kaya nga. Yun nga yung nagpa-hook sa anime. Kaya nga ako na-hook sa anime na yun dahil ang gaganda ng design ng mga sasakyan nila. Bawat karakter may sarili silang para ka nanonood na din ng Digimon at Pokemon. Tingnan mo, yung Magnum Saber, di ko akalain na magkakaroon para ng Victory Magnum yun. Tapos pag level up pa sa Sonic sa Cyclone Magnum pa, 'di ba? To the highest level. Napaigit nga ako nung bata ko nung nakita kong lumipad yung Magnum. Tapos umiikot, nagto-tornado. Nakikita mo yung mga kalaban niya dumadaan dun sa truck. Siya dumiretso sa Lumilipad. finish line eh. Yun ang swerte. Meron namang tumatalon din sa technical, pero Hindi, ginawa swerte. talaga niya yun eh. Ginawa talaga niya yun yung para mangyari yun. Or sa umpisa lang yun. Saka madaya si Joey, nakikita ko nagtitataba siya sa anime eh. Si Jet pala, yung kapatid Oo. niya, nakikita ko may tinatabas eh, may pantabas eh. Hindi, pwede Sa tingin ko, pro stock sila. Pwede naman natin yan alam mo yung pang nail polisher, Oo, yung nail kinakayas eh. So, pwede mong smooth out, wag lang babawas. Para yung mga yung mga sumobrang runners. Yung galing yung dito. mga ganyan, pwede mong kayasin yung Oo. mga sumuga rito. Wag lang yung talagang natitrim mo na yung kaha. Yung tinanggal mo, yung parang ginawa mo ng toothpick. Ayan na po, nasa ano na po siya. Nasa rollers pa rin. 60%. Nilagyan mo ba ng Ng grease, di ba? Hindi, yung yung ganito? Yung kada wheel? Hindi kailangan. Di ba kailangan yung ganito? Washer? Washers para sa ano lang. Sa rollers. Assemblein mo na rin ba sa sayo, Neil? After nyan. Maganda, assemblein mo na rin pala. Tagal din eh. Matagal din. Tamig ka! Alam mo yung pag may nalalagdag na parts, tapos di mo na makita. Parang nilamo na ng lupa. Check mo muna yung yung nalay. Eh. Ayan, kita mo? Yung wobble. Ayusin na lang yun. Ito pa. Ayun lalo na to. Kung pwede mo siyang bunutin, i-reset mo, bunutin, i-reset mo, tapos paikot. Hanggang sa Yung pinakamaganda ng nakita mo. Credits to magpinaka-stable. sino ka man na napanood ko sa YouTube. May nakita nga ako nagkakabit lang ng gulong, may may accessories pang ginagamit eh. Oo. Yung parang clamp na sumisikip. Para panglagay ng yun, ng mga bearing. Nasa pagkakabit din ng gulong yun eh. Hindi basta-bastang lang din, hindi basta-bastang kabit eh. At titingin ko yan ang magiging problema ko pag nag-assemble ako. Yang sa gulong, tapos yung mga rollers pa.
Ang dalas ko, sa bagay, di naman ako nagtatamiya dati. Di naman original na Tamiya gamit ko. Alam mo, Ako, yung una, nag-assemble ng una kong Tamiya, tito ko. ay, so, Yung engineer sa Japan, oh, siya pa yung nakasira nung ano ko. Nung, ang hirap nung ano, yung mga contacts. kung ang kailangan mo i-shoutout yung tito mo sa Japan. Nasa nasa UK na ngayon. Ay, okay. Tito Indo. So, ibig sabihin, kung sakali, ngayon ka makakapag-assemble. Hindi, nakapag-assemble ako ng X-chassis. Nung nakakabili ako sa ng Fiesta. Mm. Ewan ko kung anong brand yun, pero sigurado ako hindi original yun. Okay, so parang China brand ng Oo. pucho-puchong Tamiya Oo. lang. Hindi pa ako nakapag-modify, hindi pa ako nakatikim ng kahit anong yung tuned na motor. Puro stock lahat yun. So, technically, parang ito yung very first na Learning stage. dadaanan. Oo. Oo. May matututunan ka sa YouTube, pero yung experience pa rin, hindi mawawala yun. Tapos sa first episode na to, babalikan natin to. Tapos lumalaban ka na sa Japan pala, ano? Sa Gapan, babay siya. After ilang episodes, makikita mo yung sarili mo, nasa Japan ka pa na nang lumalaban, no? Dati pa, episode lang, nagugulat ka pa. Kaya yun, grind na lang muna sa buhay. Kasabay na, makikita ko sa mga YouTube, mga talagang veteran, matatanda, pero tumatalon pa rin yung sasakyan, di ba? Hindi talaga mape-perfect yung build eh. May something talaga eh. May mga factor pa rin. Oo. Pero, gaya ng sinabi nila, gawin mo lahat para lahat ng yung tsansa mapunta pabor sa'yo. Kung wala kang babaguhin, walang mangyayari. Yan yung mga hindi naranasan ng... Actually, meron akong 2 empleyadong bata na hinayo ko. Sabi ko, unang sahod nyo, kakaltasan ko, bibili tayo nitong Tamiya. Pumayag. Oh? Oo. So, 2 silang bibili ng stock. At yung 2 anak ko rin. Diba? Ayos. Ako bata pa na ko eh. Oo. Medyo matagal pa hihintayin natin. Baka may mga bago na tayo mapauso nun. Baka may bagong frame na nun. Oo. FMX. MX chassis. AX chassis. FMMA. May makina na sa likod, may makina na sa harap, may makina pa sa likod. O ano? 2. Dual Dual motor. Dual drive, 4-wheel drive. Hindi, hybrid. may makina na nilalagyan ng na Gas. ethanol. Tapos may 2 makina na magkabilang wheels na gumagamit ng battery. Ito yung saan mo ba pwedeng i-compare to? Parang sa manok, Dahil papakainin mo yung manok, mo yung alagaan mo yung manok, parang sabong na din. Oh. Tapos swerte na lang ang mag-ano sa'yo, di ba? At least hindi mo duduraan yung manok mo, yung Oo. Tamiya mo. Sa katis yun, pag natalo yung manok mo, hindi na lulutuin. Ikaw yung lulutuin ng asawa mo. Kasi ikaw yung, saan daw napunta yung 500 na ginamit mo pambayad sa entry fee sa mga tournament. Saka imaginein mo, hindi ko pala alam na ito palang Tamiya na yan. 1980s pa lang. Ano na pala to? Nagmeron na pala Hindi pa pala ako monitor. pinapanganak nun. Oo. 1987 ako pinanganak eh. Meron ng 1990 naman ako. diba? Meron ng at hindi lang yun, yung anime na 1999 yata yung anime. 1999 yung anime, tapos may nauna pa pala. O 1999 lang natin napanood. 1999 yata talaga yung anime, tapos may nauna pang manga series na hindi naging anime. Pero yun yung mga sasakyan na ayoko, yung mga F1 style. F1 kasi yung style ng mga mga Yung Abante. Mga ngayon mga collectors na lang. Pero yun yung mga mahal na yun. Yun yung pag tinignan mo dun sa mga nagpo-post, hindi pa sila, yung pinakalumang chassis pa yung wala pang mga kasama, sila pa yung pinakamahal. Kasi wala na kasi nagmamanufacture nun. Puro mga bagong chassis na yun. Oo. Pero iba talaga nung ginawa yung 1999 yung Jet and Joey na yun. Nag-boom talaga siya. Sa yun? Retsu. Basta isa yun Retsu. Tapos si Go. O yun yung nila. Si Retsu yung parang Jet and Joey natin sa Pilipinas. Retsu? Retsu and Go. Tama. Oo, Retsu and Go. Retsu and Go. Kaya nga pangalan Let's Go eh.
Saka ginawa nilang parang exaggerated tulad ng first episode nung anime. Natanggalan ng gulong yung isa Umaandar si pa rin. Magnum, 'di ba? Ayun na, broken Gigan na, kumakain ng tamiya eh. Lumulusot pa nga. Dumadamba pa, kala mo nagiging MMA eh. Gusto ko nga ang part dun yung natanggalan ng gulong yung Magnum, inakay nung isang tamiya ni Sonic. Hanggang sa finish line eh. May sariling puso eh. Nung bata ako, nadali rin ako nun. Yung parang Heart of the Cards ng Yu-Gi-Oh! Yung pagkakatiwalaan mo lang yung kotse mo kung saan ka man dadali nung munta. Makulat yun, nasagasaan na ng tricycle. Nagtiwala ka kasi sa sasakyan. Hindi pwede mangyari mga nangyayari sa anime eh. Ayan na. Ayun na po, nilagyan na po ng engine cover. Parang tapos na yata at ito na lang ang hinihintay na maikabit, mga kaibigan. Ito siya sabi ko, para siyang mala F1 na modern style. Pero Saka yung mas madali original siyang lang slide, style. satisfying yung flick. Dati kasi, kakabahan ka pang Oo. malay mo, masumobrahan ka ng pressure dun sa basa. Madali, Basag, yung mga dali. old chassis talaga dati, parang napaka-delikado niyang, parang sobrang sensitive. Ito talagang mararamdaman mo yung makunat yung At ang itsura Eh, niya, niluplock ang solid gamit talaga. mo. Hindi mo pwede gamitin yan. Test lang naman. Lalagyan nga natin ng ng sticker. Itetest po natin niya sa alulod, mga kaibigan. Doon natin paandal niya sa alulod. Kaya kung Beyblade lang to, pwede na sa, Oo. sa Talyasi eh. Ayan na. Sticker na lang ang detail. Ayan na. Hindi, no? Nasaan na yung spoiler? almost Wala talaga done. spoiler yan. Wala spoiler eh. Yan na. Yun? Dead of Moment of truth. Almost done. Pero may Moment of sticker truth. pa. Sticker pa ba? Yes. Para Saka fully na sticker. detailed. Saka na sticker. Saka na sticker. Gagamitin ko pa yung sticker pang accent eh. Corny ng sticker. Plano ko sana i-phototap pa yung yung sticker para mas dagdag Tingnan mo bigat. muna kung naka-on or off. Ipo-phototap yung sticker para lalong bumigat. Magandang magpabigat kung lipad ka ng lipad. At maganda ang posisyon ng battery ng MA Magkalayo sila sa isa't isa. Balanse yung niya. Hindi Kaya tulad ng dati. malakas talaga sa turn niya. At Ayun na po, ayun na po. talagang balance dahil nasa gitna na yung makina, di ba? Ang bigat na gitna talaga. Konti lang magiging adjustment mo sa mga weights eh. DQ! Maano ba natin yan? Masusubukan ba natin yung malaman yung bigat? Oh, yung may Pwede Tingnan natin nga. si Kuya. Try nga meron ka, natin, di ba? kuhanin, tingnan natin yung scale niya. At kung ano yung niya, kung naka-Fujitsu ka ba, gaano siya kagaan, ano yung difference. Nasa skill mo nga. Ayan na po mga kaibigan, napakaganda, napaka-forma. Gawa na natin yan ng highlight video. Aban. Nang aban. Malungkot eh. Wala pang grease. Lagyan mo muna ng grease. Baka magano eh. Maingay siya pag walang grease, pero medyo tahimik siya pag may Kasi weights mo. Hindi ko alam. Okay, so tanggalin natin yung kalat. Hintayin natin dyan. Tingnan natin. I-highlight na po natin mga kaibigan. Ayan. Ano ko saan nakalagay? Ayan. Ganda ng puti eh, no? Puti sa red lang. Mm. Niwigil siya talaga eh. Mukhang kailangan mo ulit tanggalin at ikabit ulit yung mga gulong para hanggang sa maging satisfying yung maging stable ba. Maganda kasi kung yung stability ng gulong talaga. Sasunod na lang siguro muna. Hanap na ako ng style. Sa importante, naka-assemble na siya. Delete lang ng kauli, no? Oo nga, ang liit nga.
Kita yung tuba na. Ayan, ang ganda niya. Oh. Combination ng red and white. Ayan, highlight. Tingnan Jeju. Doy, wala daw sa kanya? Wala sa ilalim ng mga gamit mo doon? Doon? Eh, din tanong kay Jake kung ano namin yun. Akalat ka. Kaya din natin may skill pero okay na din. At yan na nagtatapos.